Mayong adlaw sa tanan. Salamat sa Ginoo no nga another Sunday na pod na magkauban kita sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Reminders para sa atong mga parents na paghihapon ng ato ang Kids Central Home Edition sa ato ang Facebook page. So please, i-download siya and we hope na mag-enjoy mo uban sa inyong mga anak sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Para sa atong mga youth and single adults, gi-invite ta mo karong umaabot na Huwebes ug Sabado sa ato Unite Gathering alas 8 sa gabi. And ginaauhag na ko ang tanan na mag-appeal sa ato ang prayer gathering online alas 7:30 kada Miyerkules. And nalang ko i-share na verse para sa atong tanan na makita sa mga pagbangutan chapter 3 verses 22 to 23. Dili gayud mulubad ang gugma sa Ginoo, ug walay kinutuban ang iyang kaluoy. Bag-o kini adlaw-adlaw. Pagkamatidumanon gayud niya. Magatindog kita para sa pagdaig sa atong buhi nga Dios.
Pagkasimbahon ka. Magkadaig ako kanin mo Ginoo sa pagsimba, ituboy ka, magasinggit sa pag-awit, aron mapasidunggan ka. Magkadaig ako kanin mo Ginoo sa pagsimba, ituboy ka, magasinggit sa pag-awit, aron mapasidunggan ka. Tungkog o himaya sa langit ug sa yuta, ang tanan o Dios kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma na walay katapusan, o Dios awit mo ang Tungkog o gimaya sa langit ug sa yuta, ang tanan mo Dios kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma na walay katapusan, o Dios awit mo ang Ginoo Diyos, mahigugmaon sa tanan. Tapos kang nagmo, simbaon mong halaran. Kaya ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Tuog o gimaya sa langit ug sa yuta, ang tanan mo Dios kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma na walay katapusan, o Diyos awit ko ang gugma mo. Ginoo Diyos, mahigugmaon sa tanan. Tapos ka kay Gunung, simbaon mong halaran. Kaya ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ginoo Diyos, mahigugmaon sa tanan. Tapos kang dayguno, simbaon mong halaran. Kaya ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ginoo Diyos, mahigugmaon sa tanan. Tapos kang dayguno, simbaon
than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name, on Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, His covenant, His blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, He then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Mayong adlaw. Welcome sa GCAF and og naa mo'y Biblia, palihog ko og abli og naa na ta karon sa Mateo chapter 23 bersikulo 37 taman 39. Og kani si Jesus nagsulti, "Kamo nga mga taga Jerusalem, ngano man nga gibato ninyo og gipamatay ang mga propeta sa Dios nga gipadala diha kaninyo. Dugay na akong nagtinguha nga tigumon kamo og atimanon sama sa himungaan." Isa na ka manok, no? Manok na mother hen nga nagtigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako, apan dili ninyo kini gusto. Karon, bahala na kamo sa inyong kaugalingon. Kay dili na gyud ninyo ako makita
hangtod nga moingon kamo, gipanalanginan sa Ginoo ang iyang pinadala. So naanata karon sa last point or last na edge sa sermon ni Panginoong Jesus sa sulod sa templo. Ikatulong simana na nato ni sugod sa Mateo 20:23 no, na nagwali mo ni ang pinaka-last na wali ni Jesus sulod sa templo sa iyang ministry. Then after ani, ang iyahan na lang dayong tudluan, ang iyahan na lang dayong eksplikaran sa kamatuoran ang iyahang mga disipulo. Wala na siya, dili na siya sa public ministry. No? Ug pila na lang dayon kaadlaw kay mo man ni karon ang atong nabaw-an as the Holy Week, no? Naanata karon sa around Wednesday na pila na lang dayon kaadlaw ang mga religious leaders o ang mga crowd na ilahang makonvince, ila na dayong i-demand na makrucify si Jesus. So nanata karon sa kanina parte na nahuman na siya. Last week no nagwali si Jay na naay 7 ka giingon ni Jesus no na alaot kamo mga relihiyoso na mga tao na wala mga layo day kay mo sa Ginoo, no? 7 ka alaot. And karon nakita nato no na ang nagsugod si Jesus sa last niya na ending. Ningon din siya, kamo nga mga taga Jerusalem. Usa kini na kung ato itong istorya karon, usa ni siya sa usa ka lament, no? Ang lament is murag kung sa Tagalog pa pananangis, kung sa Bisaya pa managminatay or magbangutan. Ug ang pasabot sa lament no kay usa ni siya ka passionate na expression sa usa ka tao na nag-feel og grabe na kaguol, no, grief or sorrow. So mura nig usa ka ginikanan na grabe na nabuak ang kasing-kasing sa iyang anak og nag-ingon siya kapila na no wala gyud, and so dili ni siya lang di ay na no kasuko lang. As Jay rightly said last week no na naagi ni ang ma-feel gyud nimo diri ang paghigugma, ang compassion sa atong Panginoong Jesus. Ug gusto po nako no na i-point out sa ato karon is that niingon si Jesus no, kamo nga mga taga Jerusalem. Ayaw i-miss no na usa kini sa exclamation no sa usa ka sa ni Jesus na nabuak na buak yang kasing-kasing ug niingon din siya karon kamo. Ayaw og miss ani. Di ba? Kay ang atong gistoryahan man pila ka 2 weeks ago was ang religious leaders, ang mga Pariseo o mga scribes. Last Sunday po, di ba? Mga Pariseo, mga punto og scribes, ang giingnan, alaot kamo klase ng mga tao. Right? So nganong moingon man si Jesus din karon kung kamera pa ba, ni shift din siya sa zoom or focus padulong sa mga palibot na mga tao. Na-appeal, kumbaga. Kung para kay Jesus bitaw, walay bystander ang para kay Jesus. Di ka pwede maging neutral. Di bitaw pareha ka ng musuroy kag kugon, sakay kag jeep or naglakaw lang ka, and then natahimingan na kay nakita na snatcher, no? Na usa ka snatcher, iyang grab ang usa ka kulintas sa usa ka dalaga, ni syagit ang dalaga, nigdagan din ang snatcher, og naa din mga tao makita nimo sa palibot na nagtan-aw, mga bystander. And usually no ang bystander yun is wala sila labot sa krimen. Dili sila ang kriminal, dili sila ang biktima. Nakit-an lang nila ang krimen na nahitabo, bystander sila, wala sila'y labot. So, pag ingon karon ni Jesus, kamo
nga mga taga Jerusalem. Wala na ni karon ang concept karon para kay Jesus na bystander lang mo, na ang dautan lang na kriminal karon ang mga pariseo o mga liderato sa mga simbahan, kundili apil mo. Apil ta. Apil ka. O apil ko aning iyahang gisulti karon. Kita tanan apil ani. Walay neutral, walay pwede maingon dili man ko ako ang kriminal. Para kay Jesus, either nagtuo ka sa iya, isa ka sa niya na disipulo, na nagtuman o nagtuo o nagsalig sa iya buong kasing-kasing, or isa ka sa maapil na maingon niya, apil mo, kamo nga mga taga Jerusalem. Because ang sala sa mga pariseo na ang mo'y ingon ni Jesus, mga alaot kamo, o ang gihukman, sugod sa katong bersikulo 29 to 32, mao na ni karon ang iyahang isulti na guilty gihapon kamo, mga taga Jerusalem. Kamo diha karon na mga bystander, feeling ninyo wa mo'y labot, apil mo ani, o iyahan ni karong i-apply. So ang muingon ka karon no, usahay nimo pagsabot karon na moingon ta og kamo nga taga Jerusalem. Mura na nagsama na sa atong ginagamit karon na moingon ta kamo mga taga Cagayan. Mga taga Cagayan, no? Naagi na siya na murag ga-representar na siya sa usa ka klase na tao. So kung naay taga Davao na moingon or taga Cebu moingon, grabe nang mga taga Cagayan. Usa kay taxi murag so kay naaman siya buot pasabot na nagrepresentar ning usa ka grupo na tao na kumiingon ko og taga Cagayan. Sama ra sa buingon ta og kanang taga Del Monte ko or taga Malacañang ta, Malacañang ko. So kung kuingon ta karon, mga taga Malacañang, grabe na sila ba? Di ba? Or kung nagtrabaho ka sa usa ka kumpanya, moingon ko taga ingani na kumpanya. Ang buot pasabot na ko naana siya ga-representar. So kung si Jesus karon niingon, dili lang ni para sa mga pariseo, mga leaders, kundi para pod ni kamo mga taga Jerusalem. Naay buot gipasabot si Jesus ani na klase na tao na naay pananaw, naay klase na pagtuo para sa Ginoo. Unsa man ni siya? Dili ang klase ng tao nga dili gapaminaw kang Jesus. Mga gahi ug ulo. Ingon pa ni MacArthur, no? Sayon na kayo, labaw na diri sa Pilipinas, na mangutana ka kung ang tao nagtuo ba siya sa Ginoo. Sayon na kayo. Wala kay halos problema may enkwentro, kung mangutana lang ka, nagtuo ka sa Diyos, nagtuo ka na maayos siya, nagtuo ka na ang Biblia is pulong sa Diyos, wala kay problema. Ang tanan tao, moingon, halos tanan, moingon sa imo, oo, nagtuo ko. Ang unsa karon, ang challenging is, kung moingon ka karon, nagsunod ka ba sa iyahang pulong? Ginatuman ba nimo ang iyahang maayong pulong ang Biblia? Ug diha ka karon ma-challenge. So walay bystander ka no? Palihog ingon imong katapad, imong kauban diha para sa ako ni. para sa ako ning mensahe sa Ginoo karong adlaw. So i-consider na to no na si Apostle Pablo, pwede ba na, giingon na to, no? I-consider ba na to atong self na pwede ta na atong huna-huna na naata sa tama? Pwede ba na makonvince kay ko na naako sa tama, na nagsunod ko, nagsubay ko sa Diyos, pero tama na sa akong storya, tama na sa akong huna, lahi na diay ang akong ginabuhat?
pwede ba na makonsider nato? Atong tanawon karon ang ehemplo ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 9:27. Naniingon si Pablo, nag-consider ko ana siya. Kung tinuod ba gyud akong pagtuo, dapat ako i-consider pod giunsa nako karon og og live ang akong kinabuhi. If dili nako i-consider how I run this race, pwede ko di ay ma-disqualify. Meaning, ang akong ginasulti, dili di ay mao ang ako ang ginatuo gyud di ay. So, ingon si Pablo, gina-consider niya. Og niingon po siya karon sa mga Kristohanon, nasa sulod sa mga simbahan. Okay? Ingon siya, naghatag siya og sugo, command. Ingon siya, kamo pod. Kay mga arrogante kamo diha, mga Corinthians, i-consider po ninyo ang inyong kagulingon, i-examine ninyo kung tinuod ba na ang inyong pagtuo. Muna ang ingon niya sa 1 Corinthians 10:12, og i-ask mo no, you can, maybe gusto niyo isulat na, basahan na sa konteksto, sugod sa 1 Corinthians 9:24, taman sa chapter 10, versikulo 13. Na mo kani ang iyahang sugo pod na para naani siya constant heart check kung tinuod ba ang ako ang ginaingon na nagtuo ako kang Hesus. Gina-consider po din ako ang ako ang kinabuhi, how I live my life. Kay mo man atong ginaingon diri no na kung unsa ang imo, kung sakto ang imong pagsabot, kung kinsa ang Dios, mo resulta man kani as bilang prutas, ebidensya sa insakto na pagtuo. Ang ebidensya mo gawas is insakto ang ako ang pagkinabuhi. So, usa ni siya ka lament no na niingon si Jesus, oh Jerusalem, kamo mga taga Jerusalem, no? Ingon din siya diri. Makita gyud mo ang longing ni Jesus, ang yang grasya o higugma no. Dugay na kayo ko nagtiguha nga tigumon kamo ug atimanon kamo. Usa ka pangutanan lang sa imo karon kadlawa, kamo sa namati karon. Ikapila na ninyo nabatian ang gugma ug ang grasya sa Dios. Ikapila na nimo na feel no na ginatawag ka, ginakorek ka niya gently. Pila ka reminders na ang gihatag sa imuha. As you listen to this, wala adlaw na nilabay sa imong kinabuhi na wala ka ginatawag sa ingani na pamaagi sa Panginoong Diyos. Dugay na kay siya nagtinguha na iyaha kang mag-gather sama sa usa ka mother hen sa iyang mga piso. Kana kabalo mo unsay ginaingon ni Jesus? Iyang ginapareha karon kung kinsa ang amahan sa langit, Diyos amahan sa langit, ug siya mismo ang anak, Diyos na anak. See, sa Exodo 19, mo kani ang karakter sa Diyos amahan sa langit. Ug mo karon ang gina-claim ni Jesus kay siya man gyud ang fully God, fully man. Kung kinsay nakaila ni Jesus, nakaila sa Diyos sa langit. Sama, ingon siya karon no, sama sa pagdala sa agila sa iyang piso. Parihara sila kasing-kasing, parihara sila Diyos. Ug niingon diri no, na mo na kani karon ang nabuak ug mo'y makabuak sa kasing-kasing sa maski kinsa man na ginikanan. Na maski unsa na nimo grabe na nimo ang longing na imong matawag ang imong anak, ang grabe na murag words na ma-judge gyud ta no is kani ang giingon ni Jesus.
dili ninyo gusto. Ako lang na ipa-sink in, no? Dili sa wala sila nakabalo. Dili ni sa wala sila nakadungog sa kamatuoran. Dili kani sa wala sila nakasabot na dili klaro. Kundili tungod kay dili gusto. Kontra gusto. How I wish no na dili ni siya familiar. Pero this is really a familiar story. Na nganong man na kadaghan na kayo nimo ma-eksperyensya ang grasya o unsa ka maayo ang Ginoo, dili man gyud ka madala, dili man gyud ka moduol. Maski kapila na ka giimbitar, nakabalo na ka giimbitar ka, gitawag ka, ali dinhi simba, ali dinhi pagtuo kang Hesukristo, siya lang ang makasalbar sa imuhang sala. Nganong dili man gyud? Nganong muingon man gyud ako sa katao? Dili ko. Tungod kay dili niya gusto. So karon sa imong kinabuhi, walay bystander diri, di ba? Dili na siya ang kriminal, kundi ikaw, kita. Nga unsa man sa area karon sa imong kinabuhi, nakapila na nimo na dunggan ang Panginoon, na ginabadlong ka, ginaremind ka, ginatuluan ka sa kamatuoran, kung unsay insakto, dili gyud ka maminaw. Ang tubag ni Jesus ngano is dili na nimo gusto. Ginasukwahin nimo siya kay di man ka gusto. So ang title karon na sermon no, ang word sa Panginoon karon para sa imuha o para sa ako is kani. Ang pananangis ni Kristo sa mga dili gusto motuo sa iya. Utagaan ta mo tulo ka rason. No? Tulo ka rason nganong ang usa ka tawo di man gyud siya gusto motuo sa Dios. Di man gyud siya gusto mutuman. Og makita nato sa 37 na ngano man ingon si Jesus no? Ngano man nga ginabato man ninyo, ginapamatay man ninyo ang mga propeta sa Dios nga ginapadala nako sa inyo ha. Remember, di ba? Ang job, ang function ra gyud sa usa ka propeta is iyahang i-proklama ang kamatuoran sa Dios sa imuha. Sa atoa, no? Sa iyang mga tao. Gisugo sila. So, naay magwali sa imo dinhi na gidala niya ang pulong sa Dios, usa na siya karon sa messenger sa Dios. Kung ang imong ginikanan, naa sila'y ginaingnan sa imo, ginasulti sa imo, and then bilang God-given authority sa imong life, naa sila'y in a sense, ginapadala sila sa Diyos sa imong life. So, kung kinsa man ang nagdala sa pulong sa Diyos sa imong kinabuhi, maski dili nimo ganahan, maski dili nimo type ang iyang itsura o ang iyang pagsinultian, pero nagdala siya sa pulong sa Diyos, sa kamatuoran sa Diyos sa imong kinabuhi. Ang giingon ni Jesus diri is, ngano man na inyong response, ang inyong reaction is ginabato man ninyo o ginapamatay. So ang usa ka babag sa tao na nganong dili siya gusto maminaw, mutuman sa Diyos is naa siya'y walay kahulugan na kasuko. Walay kahulugan na kasuko. Ngano man, kanus amang ka moabot sa punto na grabe na imong emosyon na willing na ka mo patay. Willing na ka mo punit og dako na bato. Ug imo kaning ilabay sa imong kapwa-tao with ang intention nimo na kuhaon nimo iyang kinabuhi. Na patyon nimo siya. Dili kani kung lipay ka. Walay lipay na tao no. Lipay kay ko karon. Nakadaog og pila ka milyones. Mupalit kag bato din imong patyon ng usa ka kapwang silingan nimo. Dili. Ang emosyon ani na imong ginabati is grabe na kasuko.
ug unsa din no? Ang kuan pag yun ani is ang balita, ang good news, ang gospel ni Hesukristo is good news. So ngano man ang good news na ang Dios nagmahal sa imuha. Ang Dios iyang gipadala ang iyang bugtong anak na si Jesus para dili ikaw ang mamatay, kung dili siya ang willing to pay, bayaran ang penalty sa imong sala. Igo ka na lang dayon. Mutuo sa iyaha bilang Diyos ug manluluwas ug masalbar ka na. Ang maayong balita, maayo man kaayo. Pero ngano man nadaghan man kayo masuko kung makadungog sa maayong balita. Nganong daghan man kayo mag-aligot-got kung makadungog sa kamatuoran sa Diyos. Na willing sila karon mo patayo og tao. Kita tanan, natay problema sa sala na kasuko. Na kasuko na walay dili kamaturungan, no? Dili unrighteous ang atong anger. Kita tanan na naatay problema sa suko. Dili ni siya question na kinsa sa inyo diri ang naay sala na masuko. Kita tanan. Ang lain lang nato is karon is kani. Pareha atong sala no, natay sala kasuko. Ang lain lang din karon is ang expression. Naay uban na masuko, makabalo tanan silingan. Naapoy masuko na walay makabalo. Pero grabe na ang gibati dinhi o grabe na ang ginahuna anang tao ana. So dili ang question karon is kinsay masuko dinhi? No. Walay bystander diri. Ang question dinhi is ngano man gakasuko ka? Pansini nga na imuhang kagulingon. Every time na masuko ka. Nag-share sa amo no sa among ministry team, ana siya na niuli siya sa balay late na sa gabi ug ang iyahang nadawatan is murag feeling niya dili insakto na pagsulti pero tinuod na iyahang gibuhat. So naay kamatuoran na mensahe ang gisulti pero ang iyang gibati siyang kasing-kasing na sa pagpaminaw niya sa kamatuoran is kasuko. Nasuko siya. Tinuod ang isulti sa iya na iya tong gibuhat na dili to insakto pero ang iyang kasukan karon is dili man gud insakto ang pagsulti sa ako. So nasuko siya. Ug muna no na kung pangutanon ni mo yung kagulingon if honest ta. Ngano man every time masuko ta ba? Ngano kaha gakasuko ko? Ingnan ta mo para mas makasabot ta sa atohang kasing-kasing. Ang imuhang kasuko connected na sa unsa imuhang gihigugma. Oo. Ang imuhang kasuko connected sa unsa ang imuhang ginahigugma dinhi sa kinabuhi. See? Ang kasuko dili na siya ang original na emosyon. Naana siya, ang kasuko is a response, emotions, no? So meaning, kung dili na siya mao ang original emotion, unsay naka-trigger? Unsay ngano man nasuko ka? O usually, ang kasuko is mo respond ka tungod kay naay na put in danger na something na imong gihigugma. Sabi pa ni Timothy Keller no na ang kasuko gyud ay is a form of love. It is a love in action. Kay kung naa daw kay pinagmahal sa kinabuhi. Sample, usa ka ginikanan. No? Then ang imong usa ka anak
hapit na ligsan sa usa ka hubog na driver. Ang response nimo karon is nasuko ka, masuko ka, ngano man. Kay ang imong mahal sa kinabuhi, imong anak nabutang man sa panganib. So, insakto na kung nakakita ka og injustice, no, kanang naay murag dili righteous or injustice or sala na to makita sa tong paligid, insakto pod na naatay bation na kasuko ngano man gakahitabo na ingana klase hantod karon. How long, O Lord, how long? Ana bitaw? Ana, insakto. Pero kung honest ta sa tong kagulingon, dili ni siya halos ang rason na gakasuko ka. Ang atong kasuko, kung honest lang ta mo evaluate, is wala sa insakto na basihan. Dili sa tama na ekspresyon. Kay danha man din ma-expose ang atong kasuko kung unsa di ay ang atong ginahigugma. Ug most of the time, ang atong paghigugma, mahulog sa selfish love. So nganong masuko ka man, kung ingnan ka, sige ka late, nakay problema sa imong trabaho. Nganong masuko maka, nag-isulti raman sa imo ang tinuod sa imong ginabuhat. Kay kung imong gihigugma, is ang imuhang garbo. Now, dapat walay magsulti sa ako ingana. Kay ako ang tama, ako ang masunod. Right? Masuko ka kung maatake ang imuhang ginahold na garbo. Ay, maging diri na natong tawag no na ang mga tao na mo react na denial. Na mo react sila defensive. Na tinuod man ang gisulti, matingala ka no, ma-observe ka na naay tao na kung ingnan nimo unsay sayop na ilang gibuhat, nagsulti ka sa kamatuoran, bahala unsa ka plastar ang imuhang tono. Bahala unsa ka plastar ang imong pagsulti. Ang pagdawat ana sa tao na ang iyahang anger and love wala sa tamang lugar, atakihon ka. Di ba? Mubalos siya karon, dili niya, mingon ka karon na, uy, mali na imong gibuhat mo ni ang kamatuoran Ang ibalos ay mo karon, tungod sa kasuko ato na tao, kay naigo nimo ang iyahang gihigugma, muingon siya karon, ay, nganong ingana man gipod imong gibuhat. Tagaan ka niya og lain pod na situation. Dili niya, i-deny niya. Uy, dili ko ingana, uy. Ingana ka, ikaw man na. Right? Ingana, mangyug ka. So, itry niya og balik. Person living in denial. So, that's a picture sa usa ka tao na bahala kamatuoran sa Dios ang misulti na. Tungod kay naaman siya emosyon na musaka sa iyang musulod sa iya na suko ko kay nabutang naman day sa peligro ang iyang mga gihigugma. Naatake naman day nimo ang iyang ginahold precious, ang iyang gusto na kinabuhi, ang unsa pa na ang imuhang naatake sa iyaha. Ingon pa ni Agustin, no? Moning problema na sala. Sa una pa ni, na kung usa ka maayo unta lang nabutang, ang usa ka kasing-kasing na tao na naisala, no? Mumatong problema, is kuhaon nato ning maayo na butang ug ato ni siyang himuon karon og mas taas pa sa Dios. Mao kana ang problema. Na kung ang imong sala walay hinungdan ang imuhang kasuko. Kay base ka na sa maling paghigugma. Mao kanang dili ka gakapamati sa Diyos. Maski kabalo na ka, unsay dapat, maski muingon ka nag-agree ko na dapat na, dili tungod ignorante ka. Dili tungod wala ka nakabalo. Dili tungod wala ka nakadungog. Ang rason is dili nimo gusto tumanon
kay nasuko ka. Kay naatake ang imuhang gihigugma. Ug ang imong gihigugma is dili ang Dios. So ang may tabo, ang resulta, unsay itsura ani sa mga tao karon? Mairita. Mairita ka sa mga butang na dapat dili ka angay mairita. Mairita ka sa imong asawa, sa imong bana, mairita ka sa imong mga anak, mairita ka sa imong kauban na igsuon, kapwa igsuon sa simbahan. Ang imong brothers and sisters, imong spiritual family, mairita ka sa ilang binuhatan, ilang gibuhat. Ngano man, nasuko man ka. Nganong nasuko man ka? Pangutan-a imong kagulingon. Nganong kakasuko ka? O kung dili gali na insakto na rason, kung dili gali na ang tama na righteous anger that dapat kita ang mo-feel, naa ka na sa peligro na gakasuko ka kay naa kay gihigugma nasala sa imong kagulingon. Naa kay gihigugma nasala sa imong kinabuhi. Mo nang di na din ka open, maging close na din ka, maging defiant na din ka, maging defensive na din ka, maging in denial na din ka. Ug usa pa ka itsura is masuko ka kung ingnan ka maski ang tinuod. Dapat lang masuko siguro kung libakon ta, ingnan ta sa dili mga false accusations, mga bakak. Pero kung tinuod na gani, kung mo na rin naanggikan sa pulong sa Dios ug gina-expose na rin karon ang imuhang binuhatan na nganong dili man mag-align. O kung masuko, pagali ka. Pangutan na im kagulingon, ngano man. No? So, unsay ga resulta? Ingon pa ni Jesus, ngano inyo mang ginabato? Ngano inyo mang ginapamatay? Tungod. Timani ang story ni Stephen, ni Esteban, na usa siya sa ang first saint na gibato ug namatay. Dili lang man na si Stephen, si Esteban. Mga propeta pa sa Old Testament, si Jesucristo mismo ug karon dili lang man ni ang mga leaders karon ang guilty ani na sala. Ang nipatay kang Esteban. Unsay lang gibuhat? Unsay gibuhat ni Esteban? Walay sala si Esteban. Nagsangyaw siya sa maayong balita. Gidakop siya. O karon butang siya sa korte. Nganong ga wali man ka? Undangin na. Di man mo undang si Esteban kay siya dili na ko na pwede buhaton. O karon ni wali si Esteban diha sa korte. Unya ang nadunggan nila nakamatuoran gikan sa baba ni Esteban. Kamatuoran sa Dios. Tungod kay ilang nadunggan to, nabati nila. Unsa ilang gihitabo? Grabe ang ilang kasuko na gibati. Nagpangagagot sila sa ilang kapungot. Ug ilahang gipatay si Esteban. Garesulta siya in murder. Ilahang gibato. So ang imuhang kasuko na walay basihan. Sala ka na, nganong sala ka mana tungod kay ingon pa ni Jesus it is still murder. Dili ni siya ang giingon ni Jesus sa Sermon of the Mount, Mateo 5 versikulo 22. Dili na ang kasuko sa walay lugar mo padulong to murder. Ang giingon ni Jesus is this: ang kasuko na gumigikan sa sala is murder. So the moment na ang imuhang kasuko rise na sa imong kasing-kasing, kung dili ka motuman, dili ka maminaw sa Dios, imo ka nang alagaan ang imuhang kasuko. Imo ka nang paminawon. Ug naa na din kay bation. Ug naa na din kay hunahunaon. Gumigikan sa poison sa kasuko. Ug sabi pa ni Jesus, murder na. Muresulta ka na moingon na din ka sa tao, buang.
raka. No? O kinsay mangingon ana, guilty ka na. O makita nimo no, nang usa ka tawo na nagbati sa kasuko, di na maminaw. Mawala na karon ang iyang gusto na maminaw. Kay na-consume naman siya sa suko. So kung dili na nimo patyon ang sala na kasuko, ug dili nimo paminawon ang pulong sa Dios, ang paminawon nimo karon ang boses sa imong kasuko, sala ka na. So i-evaluate nimo. Ang imong way karon, i-check nimo imong kasing-kasing para dili ka maging maapil sa panganib ni Hesukristo is pangutanon nimong kagulingon. Ahaman ko ga paminaw, ahaman ko ga surrender. Is the truth, unsa man akong nadunggan? Is it the truth of God? Is it the truth na gumigikan sa iyahang pulong? O kung gibati na kasuko, pangutanan imong kagulingon. Ano man? Ganong nasuko man ko? Unsa man akong gidipensaan? Kinsa man akong gidipensaan ani? Ganong nasuko man ko? O kung mugawas na gali, na dili na gumigikan sa Dios, ang imong buhaton, i-invite ka, mga higala. Paminawa ang kamatuoran sa Dios ug obey. Ikaduha, na rason nganong dili ka gusto mutuo sa Dios is kani. Dili ka gusto mo disappoint og mga tao. People pleaser ka. Bala ka pakapermi kung unsay hunahunaon sa mga tao sa imuha. You see, kita halos tanan, no? Kita tanan halos gusto ta mo tuo sa tong kagulingon na kung mag-decide ta to do something in this life, gumigikan na siya sa murag objective na rason na insakto na naginunaan na siya o importante na siya mo na ang atong reason na ato na siyang ginabuhat ang atong ginabuhat sa kinabuhi. So, no? Ingon pa and gumigikan na kang usa sa artikulo ni John Bloom, no, ana siya. Very often ang atong hunaw-naon is ang atong decisions gumigikan sa atong paghuna-huna na ang atong gibuhat is insakto. Pero gumigikan day na most of the time sa unsa ang atong paghuna-huna, unsa kay reaction ani sa uban. Kung ako ning buhaton o kung dili na ako ning buhaton, unsa ka ang ilang isulti, unsa ka ang ilang bation. Ug daghan sa ato ang desisyon na impluwensyahan ani na paghuna-huna, ani na pagbati. Na gamain ta or gahuna-huna ta na naay ma-disappoint sa kung unsa akong buhaton. So akong ihatag sa inyo na question karon is kinsa man sa imong kinabuhi karon na dili ka willing ma-disappointed sa imuha. Kadaghan na kay ko, no, I've worked with young people for many years and one of the primary reason na maski usa ka dalaga, usa ka batanon na nakasabot na sa grasya o paghigugma sa Diyos sa ilang kinabuhi. Muingon na sila, oo, gidawat na nako ang Diyos bilang Diyos o manluluwas sa akong kinabuhi. Karon muingon ko sa ila, mo ni ang gi-command ni Jesus sa tanan na muingon ana na nagtuo sa iya na mag-follow sila in the Lord's baptism. Magpabaptize sila, kumbaga. Kabaw mo unsay isulti sa ako ana sa batanon sa dalaga? Time sa, dili lang sa. Ngano man? Suko, magod akong ginikanan. Malain sila. Malain sila kay wala man gud sila dili pa man gud sila nagtuo. Ako ra man gud. You will really see na naay that fear na dili nako kaya ma-disappoint ang akong mahal sa kinabuhi.
ibalik na mo sa situation, sa pag-ano ni Hesukristo na nabuak yang kasing-kasing. O Jerusalem, dugay na kay ko, sige, gusto na masulod ka sa ako ang under sa akong wings. Pero unsa ang iyang pagmahay? Unsa ay nakabuak siyang kasing-kasing? Dili kani ninyo gusto. Dili kamo maminaw sa Dios tungod kay naamay ma-disappoint sa imuha. Naamay malain sa imuha. Naamay masuko. Munang di na lang kay magubot manggod. You talk to a Christian leader, unsa may rason na dili nimo tumanon ang pulong sa Dios? Mo klaro man kaayo ug ang tubag sa imuha is magubot man ta. Who are you unwilling to disappoint? Kung dili nagali na ang Diyos, nagali naglabaw pa, makita karon sa imong kinabuhi na dili ka na gapamati sa iyahang pulong. Sabi pa ni Juan 12:42 taman 43. Daghan kadagkuan sa mga Hudiyo na mituo kang Hesus. When I preached to you last week, di ba? Apan tungod sa mga naguna-huna sila sa lain tao, ma-disappoint sila, malain sila sa amo. Masipa kami karon sa sinagoga. Mawala, matangtang kami. Unsa iyang ingon? Gipalabi panila nga daygon sila sa mga tao kaysa daygon sila sa Diyos. Pulong na mismo na gumigikan sa pulong sa Diyos. Pulong na sa Diyos mismo. Na realidad kani. Usa kani ka-real na babag sa usa ka tao na moingon, di ko gusto mo tuman nimo Lord kay naamay malain sa akoa. Naamay ma-hurt. The fear of disappointing loved ones. Unsa may ingon sa Dios ana? Ingon sa ni Panginoong Hesus na kung mas mahadlok pagali mo na ma-disappoint ang imuhang kagulingong amahan, imuhang inahan, ang imong igsuon, ang imong pamilya, imuhang uban tao kaysa imong kahadlok sa Dios, dili ka pwede maging disciple niya. Let's put it in a more familiar way. Ingon si Jesus, kung mas love pa nimo ang imuhang pamilya, ang imuhang uban pa diri sa kinabuhi, tao sa imong kinabuhi, pagmamahal sa imong kinabuhi, kaysa imong pagmahal sa Dios, mas na love one ang pagmahal sa Dios. Dili ka disipulo niya, kay dili ka man mamati sa iya. Ikaduha, ang fear of being mapakaulawan sa public. Usa na sa bilang isa sa ato ang kultura na Pilipino, conscious kay ta kung maulawan ta sa atong mga silingan. That's why nagdako ta, daghan sa ato nagdako. Ayaw nga na kay maulawan ta. No? Ay nabuhat ta kay maulawan ta. Atong pangalan sa atong pamilya mabutang sa disgrace. So unsay may tabo? Kung imo na karon ibutang na ang bilang isa ka Kristohanon dinhi gibutang sa Pilipinas ug moengkwentro na gali ka og kanina fear na maulawan ka, ahaman ka maminaw. Ahaman ang imong ipalabaw. Ug ang ikatalo na kaning dili ka ganahan ma-disappoint is actually appeal ang imong kagulingon. Ug akong tawagan nino appeal na ni sama sa the pride of life. Dili nimo gusto ma-disappoint nimo imong self. Ngano man? Kay
mahal man kaayo nimo imong self. And most of the time, no, ang love of self is not in the right place. I think more of what we will teach, what the world is teaching you is to love yourself, be yourself. That there is nothing wrong with loving yourself. Actually, most of the problem that you have right now is that you love yourself too much. Di na ka kailangan tuluan na i-love nimo imong self. Natural ka na. Ang problema karon is kung ikaw, Kristohanon, tungod sa imong paghigugma sa imong self, dili ka willing to die, to deny yourself. Kay mahal kay nimo imong kagulingon, ma-disappoint nimo imong kagulingon, the pride of life. Ingon pa ng 1 John 2:16 na ang paggarbo sa kinabuhi, the pride of life, dili na gikan sa Dios Amahan kundi gumigikan na sa kalibutan. Worldly wisdom ka na kumiingong ka, love yourself, be yourself, it's okay. And most of the time, you will realize, di ka paminaw sa Diyos tungod kay you love yourself more. Makita nimo na sa imuhang garbo o pagsalig sa imong kagulingon. Ang imuhang self-righteousness, okay raman ko. Ang akong problema, kulang na lang man is para si Jesucristo, para maasinso akong kinabuhi, munang mutuo ko niya. Mutuo ko kay Jesucristo para malangit ko. Mutuo ko kay Jesucristo para madato ko. Mutuo ko kay Jesucristo para maasinso ko. Kana mga higsunan is declarations of pagsalig sa paggagarbo sa kinabuhi. Ang imuhang gisaligan is ang imuhang credential, ang imuhang unsay imong giagian, unsay imong accomplishment, ang imong madunggan sa usa ka tawo na dili nagapaminaw sa Dios, sa iyang pulong, tungod kay naa na siya garbo sa kinabuhi is kani. Mao man akong giagian. Kabo ka, na-experience na nako na nakita na nako na sa uban simbahan. Dili na mo work kung mutuo ka sa pulong sa Dios. Na-learn na nako gumigikan sa akong kagulingong trust sa akong kagulingon o credentials na ako na na-experiensya, gikan sa akong accomplishments, gikan sa akong pagsalig sa akong worldly wisdom, makonbinsi sa usa ka tao, makonbinsi niya ang kagulingon na naa siya sa tama, all the while, wala na siya gapaminaw o wala na siya naglakaw sa dalan sa Diyos. Nganong dili ka gusto maminaw? Kay okay raman ka. Imo naman ang giagian. Kabalo naman ka. Naa naman kay experience. Naa naman kay wisdom. Ingon pa ni Lucas 14, kinsa kadtong muari kanako nga dili magdumot sa iyahang amahan ug alinahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimo ako ang tinun-an. Ug kung kinsa kadili willing mo disappoint, mao kana ang imong ginahatagan ug mas naay importansya sa imong kinabuhi. Mao kana ang imong mas ginatagaan og halaga. Ikatulo, na rason nganong dili ka gusto mutuo, maminaw sa Dios. Good intentions. Unsa man ang good intentions? 1 Samuel 15:13. Ang story ni Saul, Haring Saul. Kabaw mo, ang good intention, ang impyerno mapuno og tao na buutan kaayo. Ang impyerno mapuno og tao na maayo kayo kasing-kasing, good intention kay sila. Daghan kay sila nabuhat na maayo. Pero ang ilahang pagtuo sa Dios wala, dili insakto. Ug mapadulong sila didto sa langit, sa impyerno tungod sa ilahang desisyon dinhi. Ingon pa ni unsay nahitabo kang Saul
naa ni na story na si Samuel niabot siya kang Saul. After ni siya na gitagaan na ay victory na win ni Haring Saul sa ilahang kontra na nasod. No? O kana niabot sila ana na punto na nag-go to war sila kay nagtuman si Saul sa gisulti sa Dios. Pero naay gamay na butang na wala gituman ni Saul. Pero makita nimo dinhi karon na buta si Saul, di niya makita nasayop siya kay abi niya naman siya good intention. So makita nato ang story no, si Samuel abot yadto siya kang Saul ug si Saul niingon sa iya, lipay kay si Saul, uy, blessed are you Samuel no, nabuhat na nako unsay gisugo sa ako sa Dios. Ug ingon ni Samuel, kung tinuod na unsa man akong madunggan sa Haring Saul ug madunggan niya ang mga bleating of the sheep no kaning mga mananap. Makadungog ni kog mga mananap na mga buhi. Ug unsa man ning mga oxen, mga baka o kaning mga unsa pa. Nganong buhi man ni sila. Kaya ang konteksto ani gisugo sa Dios si Saul. Walay dapat maski animal or maski kinsa ang buhi. Dapat patay tanan. Unsa nahitabo ani? Ingon din si Samuel, kabalo ka Saul, kung sa una katong wala pa ka katong nagsugod pa ka. Ang imong tan-aw sim kagulingon, gamay pa kaayo, wala pa ka, nothing ra ka, humble pa kay ka. Di ba? Ang Dios man ang naghimo sa imo ha bilang hari. Sa grasya man to sa Dios gipili ka. Unsay pasabot ni Samuel karon? Saul, nidako na imong ulo. Dili na ka gapamati sa Dios. Ingon din niya diri no? Ang Ginoo kitagaan man kanyag misyon. Gisugo ka man niya. Klaro man kaayo. Nakadungog man ka, nakasabot man ka. Ingon siya, go utterly destroy the sinner. The Amalekites. Magyera ka sa ila until hurot sila. Walay mabilin. Unya, nganong wala ka man ni tuman sa pulong sa Dios, sa iyahang voice. Ug nganong imo maning gibuhat ang sala, evil in the eyes of the Lord. If you remember 2 weeks ago, dili man sa atong pananaw, gamay or dako, ang importante. Ang importante man how the Lord looks at what we are doing. Kay siya man ang judge. Siya man ang mag-judge sa atua. Unya, unsa man ang ingon ni Saul? Uy, tuo bang ko? Ituo bang ko? Kita nimo ang denial, kita nimo ang ano? Uy, dili uy, nagtuo ka uy. Nagtuman ko uy. Tanawa gali, akong gibuhat. Di ba? Akong gi-attack sila, ako silang gi-destroy. Gibuhat man ako tanan. Ungon dayon ni Pablo, ni Samuel. Ingon siya, pero the people, ang uban man, sila man. Kita nimo ang shift din niya. Sila man ang sala. Sila ang sala, oy, ako gituman gyud ako tanan. Pero sila man sila man ang nikuha sa mga animal, sila man ang nag-spare sa sheep ug oxen. Ug what they did no, ako di ba, the chief of the things to be utterly destroyed, ako man gibuhat tanan. Sila ra man ang nag-disobey. Unya, ang hitabo na diri is, ingon siya, naka-idea lang man din ko, Samuel, na since, ilan na lang man ang nakuha, masayang man pod, sayangon man pod nato, kung ato na lang yapon ng patyon, ako na lang nang ihalad sa Diyos. See, ang good intention ni Saul is, wala man, gituman man ako tanan. Ilaha man ang problema, nakasala man sila, ilaha man wala man nila gipatay ang sheep ug oxen. So naka-idea na lang ko para dili masayang, ato na lang ihalad. Malipay man ang Dios ana, di ba? Nga unsa man ang ingon ni Samuel. Dili ka man mao ang makapahimaya sa Dios. Ang imo ang good intention, dili man mao ang makapahimaya sa Dios. Ang imo mang trust and obedience, ang imo ang pagtuo. Nagtuman ka ba?
to obey is better than sacrifice. Daghan na kayo mga nasa ministry, mo ni ilahang sala. Dili na sila gat paminaw. Dili na sila willing maminaw sa Diyos. Kay nana sila ilang na-develop ilang kagulingong wisdom sa ilang experience, ug naapan sila good intention. Maayo bitaw niya amo ang ginabuhat, maayo bitaw ang among intention, ug mawala na sila sa passing. Ang pananagis ni Kristo sa mga dili gusto mutuo kaniya, dumdumi, ingon siya, walay neutral, kita tanan. Pwede ani mahulog ani nasala. Ihang grasya hantod karon, sige siyag invite sa imuha. Unsa man ang atohang buhaton. Kay ang ihang resulta ani no sa bersikulo 38, niingon man si Jesus, kung dili kamo maminaw sa ako maski kapila na kamo kitagaan og chance, bahala na kamo sa inyong kagulingon. One of the most siguro devastating na madunggan nato no na gikan sa atong ginikanan is kana na word, bahala na mo. Nakoy baby karon. She's a 2-year-old. Mag-notice man ako na sa baby gyud, di ba? Na ang baby maski dili pa nila kaya, maski mapadulong sila sa panganib, muingon na sila, ako lang. Ayaw, no, only me, right? Ayaw diri, hawa diri. Ako lang. And ang ginikanan tungod sa paghigugma, dili man ginato biyaan. Right? Pero ingon ang Dios na kung ang usa niya na yang creation na mo insistar, ako lang huna-huna, ako lang masunod, ako lang ang di ko motuman sa imo Dios. Usa sa judgment na buhaton sa Ginoo. Makita ra nimo sa Romans 1. Muingon siya, mo imong gusto? Dili nimo gusto akong gugma o grasya? Sige, bahala ka na sa imong kagulingon. I hope dili mo abot ang dili ka mabot ana na punto. Versikulo 39. Pero nagyapoy grasya. Maayo gyapon ang Dios. Naaman siya gihatag na kondisyon. Bahala na kamo. Hangtod nga moingon kamo. Blessed is the Lord. Unsay pasabot ana? Naay kondisyon na gihatag ang Dios. Kung mo repent ka, kung mangayo kag pasaylo, iya kang pasayloon. Pero nanay, importante na kayo ng pangutana, no? Conditional di ay ang paghigugma sa Diyos. Naa di siya kondisyon. Di ba, ingon mo, unconditional ang love ni Lord? Nganong naamay kondisyon? Pwede tamo ingnan, no? Karon na ang grasya sa Diyos, good news, unconditional. He has unconditional ang pagsalbar sa imuha, unconditional ang higugma sa imuha, unconditional ang pag-anhi ni Hesukristo para bayaran ang imuhang sala, unconditional. Ug isalbar kanya unconditional. So ingon pa ni Jesus, walay makaadto sa iya sa unless ang langit, amahan sa langit, mo'y nagdala sa iya. Grasya sa Diyos. Ug makita din mo karon, naay is ang ebidensya karon sa pagtuo. If ang ebidensya karon sa grasya sa Dios sa imong kinabuhi tinuod, mo ingon ni Jesus, kung nakadawat kamo sa grasya sa Dios, isa ka sa nakadawat. Ingon siya diri, you will love Him and you will keep His commands. Ebidensya na. Dili na siya kondisyon, kung dili evidence sa tinuod na pagtuo. Usa pa, grasya sa Dios moingon, pinaagi sa pagtuo, gipan nalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan. Ang grasya sa Dios, matod pa ni Pedro,
is mao ka na ang magpanalipod sa imuha na safe ka sa salvation. Grasya, pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Unsa may ebidensya na nadawat na nimo? Mga kadtong nakadungog sa mensahe ug malipayong midawat niini, pero naa may klase na tao na wala na ni gamot. Dili lalom. So, unsay buhaton nila? Mutuo lamang sila sa makadyot ug unya namiya sa panahon sa pagsulay. Dear friends, hantod karon makadungog kog somebody na mo careless lang moingon, magpa-backslide lang sa ako karon. Di maglaylo lang sa ako. Di lang sa ako magkuan sa Ginoo. Kabo mo unsa na siya kadelikado imong ginaingon? Ang imong ginaingon karon is dili lang sa ako maminaw sa Dios. Ako lang sang i-enjoy ang akong sala. Magpa-backslide lang sa ako. Ingnan ta mo. Walay tinuod na Kristohanon naga-backslide. Kung gaingon nimo imong kagulingon karon, ga-backslide ka. I really hangyo ko sa imo. Tanawa imong kagulingon kung tinuod bagyo na imong pagtuo. Kay naa ka sa panganib sa imong ebidensya, sa imong ginapakita karon sa imong pagtuo, wala ka nakaila sa Dios. Wala nimo nadawatan ang iyang grasya. Abi lang nimo. Nituo lang ka kadali ug nawala ka tungod kay wala na ni gamot kay dili man ka tinuod na Kristohanon. Ingon pa sa Luke 8:13, no? Muna sa Luke 8:13, ingon pa ni 1 John 2:19. Kung tinuod pa na ang imong pagtuo, magpabilin ka. Di ka mabackslide. So kung ingon ka, nag-backslide ka, posible, dili ka tinuod na Kristohanon, maski sa sugdanan pa. Walay tinuod na Kristohanon na makasala. Tanan kita pwede pa makasala, pero walay tinuod na Kristohanon magpabilin sa ilang sala. Moabot na tudluan, idisiplinahon siya sa iyang amahan. Buakon siya. Ug siya mismo mabuak sa iyang sala. Ug maghinulsol siya. Maingon siya, di na nako ni kaya, mubalik ko sa Diyos. Ebidensya ka na sa unconditional na love sa Diyos. Kung si Jesus pag yun sana niya combine ang grasya o ang ebidensya, ana siya, ang akong mga karnero, mamati sa akong tingog. Gapamati ka ba karon sa iyahang pulong? Ang Word of God is ang pulong sa Diyos. Namati ka? Kung namati ka sa iyang grasya, nakadawat ka, ebidensya ka na nakaila ang grasya sa Diyos, nakaila ako kanila, o ang ebidensya. Sila nagsunod kanako. Ang kamatuoran sa Diyos, maayo kani. Grasya, unconditional kani. Ug tinuod, ang kamatuoran sa Diyos, masakit. Masakitan ka. Dawata ka na, nasakit. Ayaw defensive, ayaw isirado imong dalunggan. Ayaw response in anger and murder sa kinsa may messenger na iyang ipadala sa imuha. Dawata ang iyang kamatuoran, paminawa. Tungod, kung pamati ka sa iyang kamatuoran, makit-an nimo karon ug mahagit karon ang lain na imong ginahigugma. Pero ayaw pagpagahi. Ayaw lang paminawi kung aha ka malingaw ug ma-feel good. Ayaw pamili. Dawata ang kamatuoran maski sakit. Ug niingon si Jesus, kung pabilin ka mo sa iyahang pulong, kamo gapakita ebidensya na tinuod gayud ang inyo pagtuo. Ug siya mo recognize sa imuha bilang tinuod na tinun-an.
Mao kana ang pulong sa Dios. Ang I hope and pray na dili paminawo na to ang serious na warnings na naa sa Biblia. Serious kani kay naa kani all over the Bible. Hebrews, James, no? Na gawarn si Jesus. Pantay imong kasing-kasing kang kinsa ka man ng paminaw. So akong challenge sa imo is paminawa ang Diyos. God bless you. Naata karon sa parte where we will celebrate communion bilang isang local church. So, hangyo nako sa inyo na ang leader sa household ipakiandam para sa imuhang kauban diha ang elemento sa communion, ang pan ug ang kupa. Ug as nag-andam ka no, ihangyo nako tanan na mo tindog. O every time nata ani na oportunidad, atong i-grab kani na bilang usa sa wonderful opportunity na mag-remind ta, magtudlo kita unsa ang ato ang privilege, honor bilang isang anak sa Dios. Gisugo kita niya na mo kani atong buhaton bilang obedience no sa bilang sa iyang tinun-an. So hanton mo balik siya. So kita tanan mga nagtuo kang Hesukristo ato kaning buhaton until mo balik siya. Ngano man tungod kay gasimbolo kani sa spiritual reality na unsa ang iyang gibuhat sa atoa sa krus. Nabayran ang atong tanan sala, pinaagi sa dugo ug sa broken body sa ato ang Savior and Lord na si Jesus Christ. So, nagproklamar kita na kung buhaton nato ni, ato ingnan nato mga anak, si Papa, si Mama, tanawa, nagbuhat kami ani tungod kay nag-love kami o nag-obey kami sa Diyos. Let's take this opportunity na i-explain ninyo, dili pa mo pwede ani, nabuhaton ninyo ni until kamo mismo makasabot sa maayong balita ug inyong dawaton si Hesukristo bilang Diyos ug imuhang manluluwas. So, mo until maabot ka na point, makasabot ka, tanawa lang sa me. Okay? Ug dili ni siya para sa tanan, para ni sa katulang nagtuo kang Hesukristo bilang Diyos and manluluwas. So kung ikaw visitor, don't feel pressured na you have to do this. You can observe us, but this has that meaning. Na this is in part obedience. Nag-look back kami sa unsay gibuhat ni Hesukristo. Gina-evaluate po namo among kagulingon na nindot ni siya na opportunity na among i-examine ang atong kagulingon. Momanggin ang mensahe nato sa Dios pod. Examine nato atong heart. Naabay portion sa akong kinabuhi na wala nako gapaminaw sa iya. Wala pa nako gisurrender sa iya. Nibalik ba ko sa kato akong ganahan na sala. So, kung unsa man na siya, nindot karon ang promise sa Dios para sa imuha. Ang iyang grasya is there. Faithful siya to forgive you of any sins. If you confess your mouth, confess your sins to the Lord, He will forgive you. So let's take this opportunity na ato na ikumpisal. Mag-undangon ka na nato. Talikdan ka na nato. Kaya ang Diyos mas maayo pa. Mas masaligan pa. Let's pray. O karon, pasa sa pan. Ingon sa atong Diyos through Apostle Pablo sa 1 Corinthians 11.
For I pass on to you what I received from the Lord himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." Atong kaunon ang bread together. In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me, as often as you drink it." Atong dunganon o inom. For every time ato ning buhaton na mag-eat ta sa bread together ug mag-drink ta sa cup, celebrating the Lord's Supper, ingon si ang atong Diyos, you are announcing the Lord's death until He comes again. Karon, gihatagan ta og higayon nga iuli ang ikapulo ug ihatag ang atong mga halad. Atong basahon ang ikaduhang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 7. Busa, kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto, ug dili magsubo o maghuna-huna nga gipugos siya. Kay ang Dios nahigugma sa malipayon nga naghatag. As we close this in prayer, hangyo nako tanan na magtindog kung ahaman mo ug magampo kita. Ginoo, salamat sa imong pulong. Salamat kami Lord na ang tinuod gyud ang imong grasya na even today through your message, through your word, nagtuo kami Lord na grasya kana agihapon gumigikan sa pulong even Lord sa na sakit. Pero ko'y tinuod ka mani, masaligan mani, kabalo mi Lord na kinatudluan gyapon mi nimo. Na kung naaman kami ginagunitan na mas naglabaw pa sa imuha, I pray O Lord na ang imong katawhan na nakadungog sa imong word karon maminaw kanimo. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins so that he might rescue us from this present evil age, according to the will of our God and Father, to whom be the glory forevermore. All of God's people will say, Amen and Amen.
Have a great Sunday.